It's me, Bads Veron. It's another day, another ka-vlog again. Bago nga ang Pasko, ay inayos ko na nga itong mga ibibigay sa mga bata. Nung nakaraang Christmas party nga nila ay school supplies at ngayon naman ay mga laruan naman para ma-enjoy din nila. Kinabukasan nga ay Pasko na, sa araw ngang ito ay tatlong sineselebrate namin. Kapanganakan ni Jesus, first birthday ng pamangkin ko at Christmas party ng basang mga bata. At hindi nga mawawala itong pangmalakasang spaghetti ni Mama sa bawat selebrasyon. Habang nag-aayos nga ay banding na rin namin pamilyang pagbibidyoke. First birthday din ng pamangkin ko, gusto ko ring maramdaman niya na hindi lang Pasko kundi kaarawan niya rin. Diyos me, nag-hype pa nga ako ng photographer dito. Charis, kapatid ko po yan. Baka naman sa mga gusto magpa-photoshoot. Diyos me, naalala ko tuloy nung pinanganak itong pamangkin ko, walang maisip na pangalan ng mga magulang niya kaya nurse lang nagbigay ng pangalang Mary. Pagkatapos nga ay inumpisahan na namin ang Christmas party ng mga bata. Diyos me, may nalalaman pang ang registration ng nanay ko. By the way, maraming salamat sa instant DJ at photographer namin. Inumpisahan na nga namin ang event sa panalangin. Sa totoo lang, nabuo itong basa mga bata na ito para matuto silang magbasa at mas mapalapit sa Diyos. Sa totoo lang, hindi ko na nga sila nabigyan ng oras nung naging busy ako sa pagtuturo. Kaya nga sabi ko sa kanila, ang hindi marunong magbasa, hindi kasali sa Christmas party. In fairness nga, nung tinignan ko, marunong na nga silang magbasa. Bilang isang guro nga, nakakatuwa na kahit papano ay may naitanim sa kanila. Diyos me, sa totoo nga, nahirapan din ako mag-isip ng mga bagong palaro at hindi talaga mawawala itong kalamansi relay. Tuwang-tuwa nga ang mga bata kapag sila na ang maglalaro. At ito naman talaga ang importante, ang mapasaya sila kahit sa simpleng selebrasyon, papremyo, regalo at pagkain. Pero puno ng pagmamahal at pagpapala ng Diyos. Nabuo nga itong basa mga bata na ito nung post-pandemic. Dahil nga sa nangyari ay maraming mga bata ang nahuli na sa pagbabasa at ang iba naman sa kanila ay hindi makapag-aral. Kaya naisip ko na kahit sa maikling panahon ay may matutunan sila at may matanim na pag-asa at pangarap sa buhay nila. Dalawang batch nga ang mga batang ito, may mga malalaki at mga bulili. Tuwing nakikita nga ako ng mga batang ito, tinatanong nila kung kailan ulit kami magbabasa. Tinatanong nga rin nila kung kailan nga kami magki-Christmas party. Kung titignan nga ay ang bilis na ng panahon ngayon. Darating ang panahon, tatawanan nila itong mga video kapag nakita nila. Pinaka nakakatuwa ang laro ng mga batang ito, itong pouty straw na to, na kailangan ilagay sa gitna ng ilong at bibig na hindi mahuhulog at huwag hahawakan. Pagkatapos nga ay kailangang i-shoot sa bote. Sa larungang ito ay nagkakaalaman na ng ilong. Habang nag-e-edit nga ng video na ito ay tawang-tawa ako sa batang to. Ginagawa na nga niya ang lahat para lang ma-shoot yung straw sa bote. Mismong yung nanonood, hindi na rin siya natiis. Nakuha na nga ng kasabay niyang ma-shoot yung straw dun sa bote. Pagkatapos nga, ilang kalaban na nga yung dumaan hanggang ngayon, hindi pa rin niya na-shoot. Hindi nga nag-aalam yung bata na tapos na yung laro at siya nag-shoot pa rin, kaya nakuha na niyang umiyak. Sumunod na laro naman nga namin itong bagong larong ito na Caterpillar. Na kailangang ilagay sa likod yung lobo at huwag hahawakan at hindi dapat mahulog. Ang sarap ng pagmasdan ng mga bata dahil nakikita mo talagang masaya sila. Sabi nga ng kapatid ko, tradisyon ko na yata ito tuwing malapit ang Pasko. Kundi ikaw, Diyos me, magkanta na lamang, gigilap ka. Pagkatapos ko nga pagurin ng mga bata, ay kumain naman sila. Thank you po sa nanay ko na nag-share ng food at siya na rin ang nagluto. Pagkatapos nga nilang kumain, ay binigyan ko naman sila ng mga regalo. In fairness nga, nagamit ko nga itong registration eme ni Mama para hindi naman magdoble-doble yung mga nabibigyan ko. Yung mga laruan nga na binigay ko sa kanila, ay gusto ko pa rin silang matuto. Kaya bandang huli nga, naging tutor pa rin ako. Pagkatapos nga ng Christmas party ng basa mga bata, ay kami namang pamilya ang nag-celebrate. Akala siguro ni Mama na wala akong regalo sa kanya. Ilang beses na nga niya nakikita itong regalo sa kwarto ko pero hindi siya nagmamalay na sa kanya pala ito. At dahil nga mas excited ata yung nanay ng pamangkin ko sa Pasko ay ngayon palang ipagbablow ng candle. Pagkatapos nga namin kumain ay binuksan naman ni Mama yung mga regalo namin ni Bads Neil. Nakakaloka nga si Mama dahil yung mga pinabibili niya sa amin ay hindi niya alam na nakabalot na. Matagal na nga rin nagpaparinig si Mama ng air fryer kaya ngayong Pasko ay dininig ni Santa Veron ang wish niya. Charis. Diyos me, kahit nga bilhan ko nga ng mga damit, bag or any pampasosyal ang nanay ko, mas gusto niya pa rin yung mga gamit sa bahay. At sa araw ngang ito, kotang-kota na ang maglola. Para naman sa mga kabads, maraming salamat po sa suporta na binibigay niyo po. Hindi ko nga alam na itutuloy ko pala itong pagbablog na to. Kaya sa mga nagsasabing silent viewer ko lang, sana naman mag-ingay na kayo.
Salamat din po dahil sa inyo ay may mga natatanggap din akong blessing na nagagamit ko po para i-share ko din sa iba. By the way rin po, pasensya na po kung wala po akong direct message na bumabati sa inyo. Dahil nga po sobrang dami nyo pong minamahal ko, hindi ko na po kayo maisa-isa. Hindi ibig sabihin po noon ay nakalimutan ko na po kayo. Sa puso't isip ko po ay lagi po ako nagpapasalamat sa buhay nyo po. Kaya Merry Christmas po sa ating lahat. Maraming salamat, Jesus, sa buhay na iyong binigay. Ang buhay mo ang nagpapaalala sa amin ng pagmamahalan, pagpapatawaran, pagbibigayan at pagsasakripisyo. Sa iyo ang lahat ng papuri, Panginoon. Happy birthday, Jesus!